Good noon, Miss Reyes. Saktong-sakto. Katatapos ng naming maihanda ang inyong mesa, magalang na salubong ng manager. Kahit air-condition ng palapag, pinagpapawisan to. Mabait, ginitian to ni Criselda. Thank you. Napansin nilang parang may hinahanap sa likuran ng manager. You can leave now. Utos na saan ni Criselda dito. Kumunot ang noo ng manager. Akala ko po ba kasama niyo si Mr. Lawrence o sisa nito? Mahinang natawa si Criselda at saka binalingan ng tingin si Zeus pagkatapos pinagmasdan ang kanyang suot. This is Mr. Lawrence. Mas lalo lang nagtaka ang manager. Ang lalaking kasama ngayon ni Criselda ang young master ng pamilya Lawrence. Pero bakit napaka-ordinary nitong tingnan? Inaasahan niyang higit kanina man ang dating nito at forma pero mukhang kabaliktaran ngayon ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Ito ba talaga si Zeus Lawrence? Hindi naman po ako binibiro, Miss Reyes. Bakit naman ako magbibiro? Mabait lang tumawa si Criselda. Tuluyang namilog ang mata ni manager at agad humingi ng paumanhin kay Zeus. Mabilis tong lumuhod sa kanyang harapan. Mr. Lawrence, I'm sorry for not recognizing you. I thought di mo kailangan humingi ng paumanhin. Agad naputol ni Zeus sa manager. Kasalanan niya rin naman dahil mahilig siyang magsuot ng ordinaryong damit. Kahit sino namang di siya kilala, isang ordinary lang ang tingin sa kanya dahil sa paraan niya ng pananamit. Tumayo ang manager at sa huling pagkakataon yumuko pa ito na isang beses bago tuluyan desanin ng lounge. Nakita niyo ba yon? Lumuhod si Mr. Castro sa harapan ng lalaking yon. Di makapaniwalang sambit ng isa sa grupong nasa kabilang tapat na lounge. Mga young masters din tong kalahok sa kompetisyon, but he was like he's talking to Miss Reyes at hindi sa lalaking yon. Sino ba siya para lumuhod si Miss Castro sa kanyang harapan? Natatawang hindi pagsang-ayon ng isa. Maybe you're right, but di ba kayo nagtataka? Kakilala niya si Miss Reyes kagaya ng pagiging magkakilala nila ni Miss McCollin. Nonsense. Nagsimula siya sa lower class na pamilya. Anumang koneksyon meron siya sa dalawa dahil hanggang sa mahusay siya sa martial arts? Sa silid ni Joaquin, kasalukuyan pa rin nakadungaw sa silid ni Zeus, sina Alona at Jacqueline. Anong ginagawa niya rito? Ang akala ko ba hindi siya nagugutom? Bakit siya may kasamang isang babae? Talaga bang sinadya niyang humiwalay para lang samahan ng babaeng yan? Matari ng mukhang sunod-sunod na tanong ni Alona. I think I know her. Hindi siya basta babae lang kundi siyang presidente ng kumpanya ng hotel na to. Pero bakit kasama siya ni Zeus? Magkakilala ba silang dalawa? Takang tanong din ni Jacqueline. What are you doing, guys? Anong tinitingin-tingin ninyong dalawa? Dahil sa pagkaintriga, lumapit din si Kina sa dalawa upang tingnan kung anong sinisilip ng mga to. Dudungaw na nga sana to ng mabilis na humarang si Alona. It's nothing. We thought kakilala lang namin na nasa kabilang lounge. Sinasabayan ni Alona ang bawat galaw ng ulo ni Kina upang di nito makita ang kabila. Panigurado magsaselos si Kina kapag nalaman nitong bumukod si Zeus para lang samahan ng ibang babae. Bubuka pa lang ang bibig ni Jacqueline nang mabilis tong tapalan ng kamay ni Alona, bagay na kinataka ni Kina. What is wrong? You are acting weird, Alona. Serenyasan pa ni Alona sa Jacqueline sa pamamagitan ng tingin bago tuloy ang tanggalin ng kamay sa bibig nito. Nauunawaan naman ni Jacqueline ang gustong mangyari ni Alona. Oh, look! Andito ng pagkain natin. Turo ni Jacqueline sa kitchen staff na sunod-sunod nagsidatingan at may kani-kaniyang bitbit na putahe. Mabuti na lamang, sakto, dumating ang kanilang pagkain kaya't nabaling doon ang atensyon ni Kina. Nakahinga na maluwag si Alona. Muli silang bumalik sa kani-kanilang usapan. Magkatabing naupo si Alona at Jacqueline habang nasa tapat nila parehas si Joaquin at si Danny. Sa katabing gilid ni Joaquin nakapwesto si Kina habang sa kabilang dako si Natalia. Labis nagagalak si Joaquin dahil di niya akalaing papaunlakan ni Ina ang kanyang alok. Ang tsansa niyang pinagbabasihan kung papayag ba ito ay nasa 10% lamang. Kung hindi siya pinilit ni Danny, hindi sana mangyayari ito. Sa pagkakaalam niya, hindi bumabase si Kina sa itsura at estado lamang nito. Ito rin ang unang beses nilang pagkikita kaya't nagtataka siya kung bakit pumayag ng ganon kabilis si Kina. Hindi kaya may gusto ito sa kanya. Napanood ba nito kung gaano siya kahusay sa pakikipaglaban kanina? Salamat at pumayag kang sumama sa amin. Para na akong nanalo sa kompetisyon kung iisipin. Kahit na sobrang nagagalak, kontrolado lang ni Joaquin ang ngiti nito. Isa iyon sa kanyang simpleng kakayahan na itatago niya ang kanyang saloobin sa pamamagitan ng kanyang ngiti na kaya niyang gawing makatotohanan sa mata ng iba.
Walang anuman. At saka, wala rin naman kaming mapapwestuhan kaya nga kami pa ang dapat magpasalamat dahil inalok ninyo kami. Tugon ni Kina na may bahagyang ngiti. Okay lang bang magtanong? You know what, it's my first time meeting you in person. Sumali ako sa kompetisyon dahil nabigani talaga ako sa ganda mo, Miss Alanis. I really wanted to know you more, pero mukhang nagmamadali ang pamilya mo sa kompetisyon. Saglit na huminto si Joaquin upang tingnan si Danny na mukhang hindi interesado sa kanilang pag-uusap. Si Danny lang din nakaisip na magagamit nila ang tsansang iyon para makipagkilala siya kay Kina. Mukhang gumagana nga iyon. I guess ito na ang tamang pagkakataon para makilala pa kita ng husto. Okay lang ba sa'yo yun? Dagdag nito. Nilipat-lipat ni Kinang kanyang tingin sa tatlo niyang kasama na sinanda ng kibit-balikat bago tumugon. Sure, why not? It's not a big deal. Mas lalo nang nagalak si Joaquin sa kalooban nito. Naramdaman niyang di naman pala mahirap kumbinsin si Kina. Malamang natitipuhan talaga siya nito. Di rin malabong makapuntos na rin siya dahil hindi pa man natatapos ang kompetisyon gaya ng sinabi sa kanya ni Danny. Samantala, nababasa naman ni Natalia ang kakaibang titig ni Joaquin kay Kina. Kahit gaano pa kabisi si Joaquin magtago ng totoong anino sa dilim nitong ngiti, kitang-kita niya pa rin iyon. Kina is just being nice to you, dog. Huwag na mong tatangkaing gawin anuman ang iniisip mo. Miss McCollin, congrats nga pala sa napakabilis na pamamayagpag ng iyong kumpanya. Putol ni Danny sa pagkakatitig ni Natalia kay Joaquin. It's been a long time since I last saw you in person. Napakaganda mo pa rin katulad noon. Thanks, Mr. Campbell, even though you're talking to me in an appropriate manner. Seryosong turon ni Natalia. What is the right one? Pwede mo ba akong turuan? Pinagsalikop ni Danny ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa pero agad din itong iniwas yon na makitang maglalapag ang waiter ng plato. Oh, sorry. Nagsimulang kumain si Natalia pagkalapag ng kanyang plato sa kanyang harapan. The right one? Just keep your mouth shut and eat. Mahinang natawa si Danny. Kaya siguro hanggang ngayon wala ring nagtatangkang maligaw sa'yo dahil ang hirap mong i-approach. Plano mo bang tumanda ng dalaga? Binigyan ni Natalia na nakamamatay na titig si Danny pero tumawa lamang ulit ito. You know me, Miss McCollin. Di ako tulad ng ibang young masters. I am from the Campbell family. Not to mention that I'm also from... Nagdadalawang isip, puminto ito saglit na mapagtanto. May ibang nakikinig sa kanila. Never mind, maybe you're right. Kakain na lang ako. Kahit medyo naging mainit ang pagitan ni Natalia at Danny, di nagpatinag doon si Alona na siyang pinakaunang kumain sa kanila. Samantalang naiilang namang sumubo si Jacqueline dahil nasa tapat niya lang mismo ang dalawa. Si Kina at Joaquin naman saglit nang huminto upang tingnan ang dalawa bago muling nagpatuloy sa pag-uusap. Nagsimula rin silang kumain. So, how's your study? Nabalitaan ko masipag ka raw mag-aral kaya hindi ka masyado nakikipagkita sa mga young masters na dumadalaw sa inyong bahay. Mabuti naman. Malapit ng finals namin. Kailangan na namin mag-aral na maigi. Ngumiti si Joaquin. Hindi ba Bachelor of Design ang kurso mo? Tamang-tama after graduation, pwede kitang irekomenda sa aming kumpanya. We're looking for talented designers. Thanks, Mr. Trevor, pero kahit ako, hindi ko masasabing talentadong designer ako kaya hindi mo masasabi ang tungkol sa bagay na yan. I know you are, tumawa si Joaquin. Maybe hindi mo alam kung gaano ko ka-passionate sa pagkilatis ng magagandang disenyo, but I saw a few of your works. Masasabi kong isa kang pinagpalang designer. I love your ideas and creativeness, Miss Alanis. Bagay na hinahanap namin sa isang designer. Sinseridad na saad ni Joaquin. Besides, our company is one of the famous apparel brands in the world. Hinding-hindi ka magsisisi kapag naging parte ka ng aming kumpanya. Nasa palad mong kasikatan kapag nangyari yon. Nakangiting dagdag pa nito. Ngumiti si Kina matapos marinig iyon. Thanks, I guess. Pero pag-iisipan ko ang alok mo. Saka hindi pa tapos ang aming finals. It's not even sure kung papasaba ka or hindi. Lalo pa ngayong mahahati ang atensyon ko sa kompetisyon at pag-aaral. You don't have to worry about that. I am sure papasa ka. Natatawang sambit ni Joaquin. Dinampot nito ang baso ng tubig at konting uminom bago makahulugang tiningnan si Danny. Papasa man o hindi, si Kina sisiguraduhin ni Joaquin. Papasa nga ito para ma-recruit sila. Sa ganong paraan, hindi man mapasa kanya si Kina, sa huli ay magiging malapit pa rin ito sa kanya.
Siya nga pala, mamayang gabi, after ng second round of our match, pwede ba ulit kitang maimbitahan mag-dinner? Tanong ni Joaquin. May pagbabaka sakali sa tono nito. Tumaas lang saglit ang kilay ni Kina bago marahang tumango. Sure, malawak ang ngiting nagpasalamat si Joaquin. Mas naging kampante ito ng sariling may gusto nga si Kina sa kanya. Sa normal na pandinig, hindi maririnig ang pag-uusap nilang yon sa silid na kinaroroonan ni Zeus. Pero para kay Zeus na nagsanay na patalasin ang pandinig, malinaw niyang naririnig bawat sandalitang binibikas ni Kina at Joaquin. Gusto niyang pumasok ngayon sa silid ng mga to at hilahin si Kina, papalayo sa lugar na yon. Ganon siya ngayon nagsiselo sa kanila at talagang pumayag pa siyang sumama ulit kay Joaquin mamaya. Inis na sambit niya sa kanyang isip. Mr. Lawrence, are you listening? Saka lang nagbalik ng sariling diwa si Zeus nang marinig ang pagtawag sa kanya ni Criselda. Sa dami ng putahing inihanda, konti lang ang nakain niya dahil buong oras nakatuon ang atensyon niya at pandinig sa kabilang silid. Ano nga ulit yon? Maang na tanong niya rito. Mr. Garcia is also coming to visit you. Humagikik ito. Tingin ko nainggit yun nang malaman na pupunta ako para manood ng laban mo. He even canceled his meeting with his important clients para lang sumabay sa akin. Unfortunately for him, na-stuck siya sa traffic. Mr. Garcia, si Philip Garcia ba ang tinutukoy mo? Ang presidente ng Light Metro Bank. Yes. Simula raw na makausap kayo sa tawag, hindi na siya makapaghintay na makita ka ng personal. He's trying to compete with me this morning but look at the time. Hanggang ngayon wala pa rin siya. Sambret ni Criselda, muling sinanda ng pagtawa. Marahan lang tumugon si Zeus, tila hindi interesado sa nalaman. Mas interesado siya ngayong makinig lamang sa pag-uusap ni Kina at Joaquin. Pero dahil sa tumahimik na mga to, nagpakawala na lamang siya ng buntong hininga. Napansin niyo ni Criselda. What is it, Mr. Lawrence? Hindi ba kayo satisfied sa mga putahe? We could... Di, agad naputol niya kay Criselda. Ibig ko sabihin masarap ang mga putahe, meron lang akong ibang iniisip. Tumango-tango lang si Criselda. Napansin nga nitong kanina pang tahimik si Zeus. Aakala niya tahimik lang to kapag kumakain, pero mukhang nasa malalim lamang tong pag-iisip. Maybe I could help. Just tell me what is it, Mr. Lawrence? Salamat pero hindi na kailangan. Napansin niyang lumihis ang tingin ni Criselda sa kanya, tsaka diretso sa pinto. Nakakunot ng kanyang noong tumingin doon at inakalang baka dumating na si Philip. Pero namilog ang mata niya na makita si Kina na nakatayo lamang sa labas, titig na titig sa kanya. Napatayo siya at napatitig din dito. Binabasa ang ekspresyon ng mukha nito. Tumingin pa si Kina sa nakaupong si Criselda bago tuluyan ng naglakad papaalis. Agad niyang hinabol ito. Kina, saglit! Tawag niya pero hindi ito lumingon. Tumingin si Kina sa nakaupong si Criselda bago naglakad papaalis. Kina, saglit! Tawag niya rito pero dito lumilingon. Naabutan niya to sa pasilyo patungong banyo. Inablot niya ang kamay nito at presahang nahinto si Kina at lumingon sa kanya. Dito nagsalita sa halip nag-iwas lamang ng tingin. Kung ano man ang iniisip mo, hindi totoo yan. Paliwanag niya kaagad. Batid niya sa mukha ni Kina na tila nagsiselos ito na makita siyang may kasama na ibang babae. Di man ito aminin niyo na yung una niyang napansin na makita, nakatitig to sa kanya kanina. Nakamaang na nag-angat ng tingin sa kanya si Kina. I'm not thinking anything. Pagkasabi, aktong bibitaw sana sa pagkakahawak sa kanya, pero persahan niyang sinandal to sa pader at kinulong sa kanyang mga kamay. Napansin niya na pinamulahan kaagad ito ng pisngi. Di rin ito mapagkakailang nahihiyang ekspresyon ng mukha nito. Gayunpaman, nagagawa nitong sabayan ang tingin nito na namumungay nitong mga mata. Nagsiselos kasama ni Mrs. Reyes? Seryosong tanong niya. I don't know her. Innocenting tugon nito. Ang babaeng kasama ko ngayon sa silid. Napayo ko si Kina. Di na nag-abalang magsalita. Napasinghap si Zeus. Ipapaliwanag ko kung sinong babae ko ang kasama ngayon sa VIP lounge. Pero gusto ko munang marinig ang paliwanag mo kung bakit mo ko iniiwasan. Muli, nag-angat ng tingin si Kina sa kanya. Ang nahihiya nitong mukha'y napalitan ng pagkabahala. Malikot din ang mga mata nito. You don't have to explain yourself about her. Wala rin akong dapat ipaliwanag sa'yo dahil hindi kita iniiwasan. I just thought that we could maybe focus on some things first. Kaya ko sa pag-aaral at ikaw sa pamilya mo. Alam mo naman gaano ko kabisingin sa pag-aaral. Pero may oras ka para kay Joaquin. Natigilan si Kina sa sinabi ni Zeus. May oras ka pa para pagbigyan siya sa kahilingan niya. Dagdag niya.
May hinanakit sa tono niyang iyon. Saglit na natahimik si Kina, hindi alam kung ano ang sasabihin. Binuka nito ang bibig nito upang magpaliwanag, pero hindi agad to nakapagsalita. Sa halip, binigyan lamang siya ng seryosong tingin. What we're doing has nothing to do with our relationship. Gusto lang makipagkilala ni Mr. Trevor and that's all. He even offered me a secure job in the future after graduation. Sambit ni Kina. Alam ko dahil narinig kong lahat ng pinag-uusapan nyo. Yan ang rason ba't ko naisipang pumeso sa kalapit ng inyong pwesto at tulungan ako ni Miss Reyes? Agad na sagot ni Zeus. So you're spying on me now? Naniningkit ang mga matang tanong ni Kina. You don't trust me, do you? Napipilan si Zeus. Hindi sa hindi niya pinagkakatiwalaan si Kina. Di lang siya mapalagay dahil sa kakaibang kinikilos ito ngayon. Hindi ko yun intensyon. Gusto ko lang, pero yun ang ginagawa mo. Narinig mo naman 'di ba kung gaano kita kamahal? Wala lang talaga sa tamang oras at tamang lugar ang relasyon natin. I just realized lately marami palang nakasalang-alang na bagay being together with you. Hindi kita iniiwasan. Dinidistansya ko lang sarili ko sa iyo, Zeus. Napatitig ng husto si Zeus sa mata ni Kina na nag-uumpisang mamasa. Binaba niya ang kanyang mga kamay at sumandal sa katapat na pader. I'm sorry. Pasensya na kung sumobra ako. Ang totoo, nagselos lang talaga ako sa ginawa mo kanina, kaya ako nagawa ang bagay na to. Pangakong hindi na mauulit. Pagpapakumbaba niya. Marahil tama ka. Kailangan na muna nating idistansya ang mga sarili natin sa isa't isa. Ayusin natin ang mga dapat ayusin bago natin ipagpatuloy ang relasyon natin. Saglit pang tumitig si Kina sa kanya, saka pinahid ang luhang nagbabadyang pumatak sa mga mata nito. Mabuti naman at naiintindihan mo. Salamat. Mas lalo lang kumirot ang damdamin ni Zeus sa walang kabuhay-buhay na pagsasalita ni Kina. Parang hindi itong Kinang nakausap niya ng gabing nagtapat to ng pag-ibig sa kanya at ang Kinang sinama siya sa tagong hardin. Para tong Kina na kinokontrol gamit ang di makitang sinulid na nakakonekta sa katawan nito. Nang puntong yon nakumpirma niyang isang bagay na si Kina na rin mismo nagpaliwanag sa malalim na paraan. Nakatanggap to ng sulat mula kay Jason Sheng. Gusto niyang kumprontahin to tungkol sa bagay na yon, pero alam niyang di magiging magandang ideya yon. Kailangan niya munang pag-isipan pa ang kanyang dapat gawin bago alamin kay Kina anong nalalaman ng sulat na iyon. Maaring sumama lang ang lahat kapag nagmadali siya. I have something important to do. You are in the woman's comfort room hallway. Baka anong isipin nila pag nakita ka nilang... Di natuloy si Kina sa pagsasalita na makita nito ang ilang kalalakihang nakatayo sa bukana ng pasilyo. Ang mga young masters tong nakapesto sa katapat na lounge ni Zeus.